Isa to sa pinakamurang phone na merong Dimensity 9300 Plus chipset. At ito ang Redmi K70 Ultra. Yan yung same na chipset na ginamit sa Xiaomi 14T Pro 5G, iQOO Neo 9S Pro 5G, Vivo X100S Pro, at iba pang mga flagship chipset na yung presyo nasa 30 to 45,000 pesos. Na di hamak na mas mahal unlike dito sa K70 Ultra na nasa 24 to 25,000 pesos lang yung SRP. At ang tanong, sulit ba para sa presyo? Chipset lang ba yung kayang ipagmalaki ng device ito? And also, para kanino ba tong phone na to at dapat mo bang bilhin? Kaya tara, samahan nyo akong pag-usapan itong device na to. Nga pala mga kapare ko, kamusta kayo dyan? Na-miss ko kayo. Medyo natagalan tayo sa paggawa ng video dahil nagbakasyon tayo. Medyo in-enjoy ko muna tong month na to at habang nagbabakasyon ako, ay gamit ko tong device ito sa loob yan ng 7 days. Kaya asahan ninyo na ibibigay ko sa inyo yung full experience ko about sa device na to. Kaya ano pa inaantay natin? Without being said, magsimula na tayo. Okay, simulan natin pag-usapan is yung design mismo ng phone na to. Same sa dalawang phone na na-review natin sa K70 series, almost the same lang sila kapare ko yun ng looks. Pero pinagkaiba lang nila yung camera neto. Hindi kasi siya totally circle. At pagdating sa kanyang design, usually napakalinis lang mga kapare ko, minimalist looking, as you can see. Walang nakalagay dyan mga kapare ko, just a Redmi logo lang dito sa pinakailalim niya at hindi masyadong halata din naman. Nga pala, yung available color variant na meron tong phone na to is tatlo. Meron siyang white and black variant at saka itong hawak-hawak natin na color blue. Usually kung ano yung ginamit na design and also material sa Poco F6 Pro, the same lang din na ginamit dito dahil ito ay naka-aluminum frame, naka-glass front and also glass back. At ang maganda dito, meron na tong IP rating na IP68 kaya ito ay dust and water resistant, which is nice pagdating sa phone na kagaya na to. However, walang masyadong nilabas about sa protection na ginamit sa screen nito, so let's assume na nasa Corning Gorilla Glass 5 ito or maybe higher or lower. It depends. At pagdating sa side ng phone na ito mga kapare ko is just a pretty common setup. Meron tayo dito sa kanyang right side na power button and volume rack at saka antenna buds. And then dito naman sa taas sa side niya ay makikita natin dito kapare ko yung ating IR blaster at saka isang speaker. And then nandito kapare ko yung kanya pa ring antenna buds. Sa left side naman is walang nakalagay, just a antenna buds and then dito naman sa kanyang bottom side ay makikita natin dito yung ating SIM card tray at saka antenna buds, microphone, charging port and also isa pang speaker. And yes mga kapare ko, ilang beses ko nasabi yung antenna buds neto dahil pagdating sa internet capability ng device na to, panalo. At ito yung reason kung bakit. Ito yung mga nakuha nating speed test result mga kapare ko sa dalawang network na ginamit ko, which is dito and also Globe. At consistent na nakakakuha tayo dito ng magandang result pagdating sa speed test, which is nakakakuha tayo ng 30 to 50 at merong mga pagkakataon na umaabot siya ng 100 plus Mbps. By the way, ginawa ko yung testing sa Cebu and also sa Boracay. Kaya makikita natin dito mga kapare ko ng super consistent ng kanyang mobile data. Sana nasa Poco F6 Pro din ng ganitong capability. Dahil pagdating sa dito, wala na. GG talaga siya. Anyway, para sa mga nagtatanong palagi kapag nagre-review tayo ng mga China ROM, ito na kapare ko pagdating sa Redmi K70 Ultra, wala tayong magiging problema pagdating sa kanyang mobile data connectivity. At isa pa sa nagustuhan ko sa phone na to is yung kanyang display. Dahil meron lang naman tong 6.67-inch 144Hz OLED display na merong HDR10 Plus capability and Full HD Plus resolution display. At isa pa sa nagustuhan ko dito ay meron tong tinatawag na dual core visual chip. Meaning meron pa tong extra chip na dedicated kapare ko pagdating sa dinidisplay ng phone na to. So kapag inactivate natin yung feature na to mga kapare ko, magkakaroon tayo dito ng improvements pagdating sa resolution. Meron ding frame rate enhancement na AI calculated at saka yung pinaka nagustuhan ko is yung kanyang HDR enhancement mga kapare ko. So ang gagawin ng chip na to, mas i-improve niya yung pagiging contrast ng mismong display at the same time hindi niya papabayaang makcrash yung lows and also highs ng mismong visual nito. Ibig sabihin, magkakaroon tayo dito ng mas crispy, mas maganda and also mas smooth na video playback or display quality. At kagaya sa nakikita ninyong side-by-side comparison ng naka-on and also naka-off yung visual core enhancement neto, papansin natin yung konting improvement pagdating sa video. At yung iba for sure sasabihin hindi naman or wala namang pinagbago. Yan na kasi yung best or kayang i-capture kapare ko ng camera na gamit-gamit ko. Pero pagdating sa naked eye ko kapare ko at kapag gamit-gamit ko tong feature na to, kapansin-pansin na mas medyo naging saturated yung display neto and also mas bumilis yung video na pinapanood natin dahil nadagdagan nga to ng extra frame. So mayroong mga part na hindi siya masyadong gumagana kagaya sa Netflix pero mayroong mga part naman na talagang napaka-responsive ng feature na to. Yun nga lang, meron pa rin tayong trade-offs pagdating sa
sa feature na to. Mas bibilis kasi malobat or mas tataas yung power consumption ng display ng phone natin kapare ko. So meaning, kinakailangan nyo na lang diskartehan kung paano nyo gagamitin itong feature na to. Nga pala, kung usapang movie watching pagdating sa Netflix mga kapare ko ay may enjoy nyo rin sa device na to dahil may wideband L1 na siya dito and also meron siyang HDR support pagdating sa Netflix. Ganun pa man na talagang maganda yung naging experience ko pagdating sa display neto, may nakita pa rin akong isang problema at yan yung kanyang 144Hz support. Same sa iQOO Z9 Turbo and iQOO Z9, nakita ko rin tong bug na to na hindi nagre-reflect yung 144Hz or meaning hindi gumaganing 144Hz capability nito at nag-i-stack up lang sa 120Hz. Kitang-kita naman dyan sa refresh rate meter na gamit-gamit natin sa upper left corner. Ang speculation ko dito maaaring bug lang to, same lang din ang feedback ko pagdating sa iQOO Z9 Turbo and iQOO Z9. Meaning fixable naman to kapare ko sa software update, kaya malamang sa alamang ay aantayin natin na ma-fix to ng software update na Redmi. Anyway, move on na tayo dyan mga kapare ko. Ngayon, pag-usapan natin yung isa sa pinaka-need nating malaman pagdating sa phone na to, which is yung kanyang performance part. At simulan natin sa kanyang software. So currently, ito ay naka-HyperOS version 1.0.22 at ito ay under ng Android 14. At pagdating sa interface na ito, wala namang pinagbago, ganun pa rin snappy at maganda. However, dahil nga China ROM to mga kapare ko, nandun pa rin yung kanyang mga Chinese bloatware application. Pero don't worry, most of those application naman ay pwede nating i-uninstall. At meron din namang iilan na hindi, so pwede nyo namang i-hide or i-execute nyo na lang sa inyong mismong taskbar. So wala magiging problema pagdating sa part na to. At pagdating naman sa RAM and ROM nito mga kapare ko, ginamitan na to ng UFS 4.0 version ng kanyang storage and then meron na rin po itong LPDDR5X RAM version, which is hindi na ako nabigla dahil sa Redmi K70 ay naka-latest variant na naman siya ng RAM and ROM. Kaya syempre dapat ko muna na nakaganto rin yung kanyang Ultra version. Anyway, move on na tayo dyan at pag-usapan natin yung pinaka-puso talaga ng phone na to pagdating sa kanyang performance, which is yung kanyang chipset. Again, yung ginamit na chipset dito is MediaTek Dimensity 9300 Plus, 4nm yan, at ito po kapare ko yung overclock version ng Dimensity 9300. Meron kasi itong max clock speed na 3.25 GHz, improved Cortex-X Core kasi yung ginamit dito, at meron tong GPU na tinatawag na Immortales G720 MC12. Isa to sa pinaka-latest sa GPU currently ngayon sa MediaTek. At pagdating sa Antutu benchmark score na nakuha natin dito, nasa 2.1 million mga kapare ko. Usually ito yung pinakabangga or babangga dun sa overclock version or yung leading version ng Snapdragon 8 Gen 3 na latest version din ng counter brand dito, which is ang Snapdragon. Yun nga lang, kahit naging impressive yung nakuha nating Antutu benchmark score dito, pagdating naman sa thermal throttling test na ginawa natin, by the way 1 hour of testing yan, bagsak siya dito. Kitang-kita naman natin yung mga dips talaga nung nakuha natin dito sa phone na to at talagang malala. Hindi talaga siya ganun ka-okay pagdating sa kanyang thermal. Tinesting ko nga rin pala to sa Wildlife Extreme Stress Test at ito yung nakuha natin. Meron tayo ditong best loop score na 4,678 at meron tayo ditong lowest loop score na 2,743. Medyo mataas siyang kapare ko. At pagdating naman sa kanyang stability, medyo mababa dahil nasa 58.70% or 0.7%. Pagdating naman sa kanyang thermals, nakakuha tayo dito ng average temperature na 29 degrees Celsius at max temperature na 47 degrees Celsius. So dito, medyo accurate kapare ko yung nakuha nating reading pagdating sa thermal throttling dahil nung pumalo siya ng 47 degrees Celsius, nag-thermal throttle na agad siya, kaya yung pinaka-max temperature natin is 47 degrees Celsius. Kapag nakakuha sana tayo dito ng mga 50 to 52 or 55 degrees Celsius kagaya ng Snapdragon 8 Gen 3, goods yun dahil maganda yung kanilang stability or hindi basta-basta pipitek yung thermal throttling nito, which is sana naging ganon. Ganun pa man yung nakuha nating result about dito, kagaya lagi ng sinasabi ko, mas makikita natin yung pinaka-capability ng device once gagamitin natin siya kung saan ba talaga siya gagamitin na field, which is yung kanyang gaming performance. At ito yung nakuha nating performance pagdating sa mga games na to. So simulan agad natin mga kaparkoy sa Genshin Impact. Syempre, max out settings agad tayo dito mga kaparkoy, kayang-kaya yan. By the way, yung default settings nito is high graphics, so medyo minax out lang natin to the highest and 60 FPS yung setup. At pagdating sa kanyang gaming capability, walang magiging problema pagdating dito sa Genshin Impact. Super decent kasi ng gaming capability nito pagdating sa game na to at stable din yung kanyang FPS sa 50 and 60 FPS. May mga pagkakataon na bumababa siya ng 45, 40 FPS pero sa mga ibang part lang naman yon. For example, nagka-teleport tayo or kaya minsan kapag medyo may mga animation na hindi pa ganun ka-okay or optimized sa Genshin Impact, bumababa yung FPS niya. At based on experience ko sa phone na to at nakita kong FPS sa kanya, yung kanyang average FPS ay naglalaro sa 57 to 60 FPS and then yung pinaka-max is 60 FPS, which is maganda and not bad para sa phone na to dahil talagang okay siya
pagdating sa Genshin Impact. Tinesting ko nga rin pala dito yung Warzone Mobile. By the way, hanggang ngayon hindi pa rin ganun ka-optimize tong game na to, pero dito sinetup ko sa pinakasagad na settings yung kanyang mismong settings. Naka-high lahat, and then yung FPS natin is naka-uncap. Smooth naman yung naging performance nito dito mga kapare ko. Yun nga lang, after na medyo tumagal-tagal yung paglalaro natin dito sa Warzone Mobile, medyo bumababa yung FPS niya. From 60 FPS kasi na medyo stable nung umpisa, ay nung nasa gitna na bumababa na ng 47 and 50 FPS kapare ko yung FPS ito. But just I said, hindi pa ganun ka-optimize kapare ko itong mismong game na to, and also hindi pa rin ganun ka-optimize ang MediaTek 9300 Plus para sa mga gantong game. So ibig sabihin, kinakailangan nating antayin yung mga adjustment na gagawin ng developer ng mga game na madalas sa ating nilalaro, and also ng mismong Redmi para dito sa pag-optimize ang kanilang 93 Plus Dimensity chipset. Pagdating sa naging average FPS ito dito, nasa 40 to 43 FPS, and then yung max ay umaabot to ng 60 FPS. So syempre, hindi pwedeng mawala. Nag-testing din ako dito ng Mobile Legends. Ultra settings tayo dito. Yun nga lang, sa tingin ko, merong bug ngayon sa Mobile Legends dahil nasa 60 FPS lang yung nakuha natin dito FPS. No, chinek ko kasi sa ibang mga review ng mga tech content creator friends natin, ay pumapalo naman to ng above 100 FPS. So dito sa port na to, not sure kung bug ba to or something, pero chinek ko na po lahat, fully download yung resources niyan, naka-on din yung 144Hz settings natin, naka-AI boost na nga rin tayo dito sa ating game booster, and also yung ating FPS meter, hindi po yan nagluloko. Dahil sa halos lahat ng game na tinesting natin, okay naman. Dito lang talaga sa Mobile Legends, nagkaroon ng problema. But syempre, hindi naman ganun kabigatan tong Mobile Legends, kaya for sure, kung mapifix tong bug na to, nasa 120 FPS to. Syempre, sinalong ko rin to sa most requested nyo lagi, HOK. Yung setup natin dito, naka max FPS, and then yung ating resolution, naka ultra, and then yung graphics natin, naka-set sa pinaka-default kapag ginamit natin yung max FPS. At pagdating sa naging performance dito mga kapare ko, ay smooth na smooth, napaka-snappy, wala tayong magiging problema pagdating dito. Stable, 120 FPS yung nakuha natin, pero syempre may mga part na bumababa ng 115 kapag medyo need ng mga konting rendering, lalo na kapag merong clash. Pero don't worry, hindi nyo yung ramdam dahil nga, syempre, 100 plus FPS pa rin naman yan. So pagdating dito sa HOK, wala magiging problema. Naging average FPS natin dito is 115 to 120 FPS. Syempre, hindi pwedeng mawala sa gaming test natin ang Call of Duty Mobile. Yung setup natin dito mga parkoy is naka ultra frame rate and then naka medium graphic settings kasi yun yung condition para magamit natin yung ultra frame rate. At pagdating dito mga parkoy, decent yung nakuha natin. Snappy as always pa rin talaga yung phone, kagaya ng sinabi ko rin kanina doon sa HOK. Ganoon na ganoon lang din. Same feedback. Snappy, maganda yung display. As you can see, nakakapag-step ako dito ng mas maayos. And then yung kanyang FPS mga kaparkoy ay nasa 120 FPS maintain all the way sa paglalaro nito. So yung naging average FPS natin dito mga kaparkoy ay pumalo ng 120 FPS. Walang problema pagdating sa CODM. And syempre for sure gusto nyong malaman yung thermal neto. After ng 30 minutes sa paglalaro ng Genshin Impact, nakakuha tayo dito ng 37 to 40 degrees Celsius. By the way, yung room temperature ko nung sinut ko yung video na to is nasa 28 degrees Celsius kasi naka-open yung aircon natin. At gabi ko na rin sinut yung gaming test. Pagdating naman sa Call of Duty Warzone, after ng isang round, ay nakakuha tayo dito ng 38 to 40 degrees Celsius. At by the way, sunod-sunod ko nga palang nilaro itong mga game na to, so wala siyang pahinga doon sa mga game na tinesting natin. Pagdating naman sa Mobile Legends, nakadalawang game tayo dito, isang normal and isang brawl. At yung nakuha nating temperature is nasa 32 to 35 degrees Celsius lang, meaning hindi ganong nahirapan tong phone na to dito. At ganon din yung nakuha nating temperature dito sa ating HOK, 34 to 35 degrees Celsius lang din after ng one round lang kaparagoy ng paglalaro. At pagdating naman sa Call of Duty Mobile, syempre sisiyo na nasa 32 to 35 degrees Celsius din yung nakuha natin dito, meaning pinapakita dito na okay kapare ko yung thermal ng phone na to. At least dahil hindi nga nasagad kapare ko yung kanyang mismong performance pagdating sa mga game na to at hindi siya naghantong sa thermal throttling. Pagdating sa kanyang thermal, based sa experience ko, yung pinakamataas na natala ko dito is pumalo to ng 40 to 43 degrees Celsius. At least so naglaro ako sa Boracay at naglalaro ko doon ng Genshin Impact. Wala kasi ako mapakitang evidence about doon, pero na-feel ko talaga na uminit yung device na to. At yung gusto ko lang din i-point, lahat po ng device kapare ko kahit na may pangit na thermal at may magandang thermal, iinit at iinit pa rin yan. Yun yung pinaka-point ng explanation ko sa part ng kanyang thermal. Just I said, hindi naman nasagad yung performance ng phone na to kaya hindi natin nakita na nag-thermal throttling siya. But anyway, move na tayo sa part na yan at pag-usapan natin yung isa pang bentahe ng phone na to, which is yung kanyang camera. Dahil yung main sensor na ginamit dito is Sony IMX906 camera sensor, 50 megapixel yan by the way, at isa yung flagship camera sensor kapare ko. At pagdating naman sa iba neto,
itong camera, meron itong ultra-wide na 8MP and syempre macro camera na 2MP na dapat di na lang nila nilagay. At pagdating sa photo quality nito mga kaparekoy, panalo. Para sa kanyang photo processing, okay na okay. Dahil ang pinaka napansin ko dito, once sa magte-take tayo kaparekoy ng photo sa mga part na medyo against the light or mas lamang yung liwanag doon sa background ng subject kaysa doon sa subject natin mismo, once na nag-take tayo ng photo sa ganung scenario kaparekoy, yung mismong processing nito yung nangangalaga pagdating doon. Binabalance niya yung exposure ng background and also ng subject to the point na kahit sobrang taas or sobrang crush na kaparekoy ng highlights niya, pabababain niya yan para ipantay sa mismong kulay or sa mismong exposure ng subject natin. At napansin ko rin na mataas ang contrast ratio nito kaparekoy. Pero ganun pa man, okay yung kanyang HDR capability dahil nababalance niya yung pagkakaroon pa rin ng detailed pagdating sa shadows and also sa highlights mismo or sa lows and highs ng photos natin. Which is yun yung pinaka nagustuhan ko pagdating dito. Mapa main camera and also selfie camera, ganun yung kanyang processing kaya gustong gusto ko siya. Pero syempre, hindi perfect kaparekoy itong phone na to. Pag magtitake kasi tayo ng photo sa ultra wide camera neto, medyo nakukompress talaga kaparekoy yung kanyang quality. Unlike sa ibang mga ultra wide camera na nagamit ko before na alam naman natin na stretch yung photo pero yung quality ng subject ay nandun pa rin. Dito kasi medyo nawawala siya pero pwede na rin naman kung hindi natin isusum in. Pagdating nga rin pala sa kanyang low light kaparekoy ay okay din, maganda rin yung nakukuha nating photo dito. However, hindi ganun ka-perfect kaparekoy yung night mode neto dahil meron din mga part na nahihirapan siya mag-process lalo na kapag napakarami ng ilaw dun sa mismong tinetake mong subject. For example, sumakto yung flash mismo ng ilaw once na nag-take ka ng subject, talagang makikita mong blown out yung kulay niya dito. But anyway, just I said, hindi ito yung pinaka-perfect camera para sa flagship phone pero ako na nagsasabi sa inyo, kayang-kaya na itong tumapat sa mga flagship phone out there pagdating sa kanyang photo processing. Napatunayan ko yan mga pare ko based sa experience ko. Next naman, pagdating sa kanyang video capability, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 60 and 30 FPS and with EIS na to mga kapare ko. Kaya more stable kapare ko yung makukuha nating output dito if mag-shoot tayo ng naka-handheld lang. Pero hindi natin maiiwasan kapare ko na may makikita pa rin talaga tayong wobble effect dahil natural yan lalo na sa mga merong stabilization mode or built-in stabilization sa camera natin dahil ito yung patunay na gumagana yung EIS natin. Wala akong masyadong feedback pagdating sa kanyang main video pero pagdating sa kanyang front-facing video, medyo disappointed na naman ako dito dahil naka 1080p at 30 FPS pa rin to mga kapare ko. So yeah, 2024 na, nasa 1080p at 30 FPS pa rin tayo. I hope kung magkakaroon ng global version itong ating K70 Ultra, please, sana 4K at 30 FPS na po ito. And yan mga kapare ko, yung full review natin about sa phone na to. Anyway, here's my conclusion about sa phone na to at suggestion. Kung ako yung tatanungin, okay yung camera capability ng device na to at maganda rin yung kanyang build. Pero hindi na ako masyado na-impress sa mga part na yan dahil halos lahat ng mga nakita ko dito ay meron din sa Poco F6 Pro ko, which is yung Redmi K70 para sa China ROM version. Para sa akin, marirecommend ko tong phone na to pagdating sa kanyang gaming capability pero for the price, I would recommend na bumili na lang kayo ng Redmi Turbo 3 or kaya ng Poco F6 or Poco F6 Pro or Redmi K70 dahil yun yung mga medyo mabababa yung presyo unlike dito. Pero for the display, camera, and also gaming capability part, yun yung pinaka-prioritize sa isang device and also build quality by the way. Syempre, masasuggest ko na bumili kayo ng Redmi K70 Ultra. Pero just as I said, for the price, mag Poco F6 na lang kayo dahil hindi sila nagkakalayo sa performance although mas better talaga yung camera nato. Anyway, yun lang yung masasabi ko about sa full review natin dito sa K70 Ultra. If meron kayong suggestion, meron kayong comment, meron kayong gustong pag-usapan sa comment section, pag-usapan natin yan. By the way, magti 300k na tayo. Bigay nyo na sa akin yan ngayong Pasko. Anyway, peace out. Let's go!